Makalipas ang 3 araw ay pumunta na ang team ng Sohoku High sa National High School Kanagawa Tournament Inter-High Bicycle Road Race. Pagbaba sa sasakyan ay nagulat si Onoda sa dami ng tao doon at nakaramdam ito ng kaba nang maalala na 120 siklista ang makakalaban nila. Para kay Kinjo ay magiging sing-init ng panahon ang gaganaping karera pero sinabi ni Teshima na naroon lang sila para tumulong at ang kailangan lang isipin ng anim ay ang manalo sa laban. Niyaya na ni Naruko si Onoda na magpalista para makuha na umano nila ang mga tag nila pero kabadong-kabado pa rin si Onoda at tinanong kung paano pag nahulog ang tubig niya. Sinubukan itong pakalmahin ni Naruko at sinabi rin ni Makishima na kung sakali mang mahulog ang tubig ni Onoda ay pulutin lang nito dahil hanggat alam nila ang layunin ng team nila ay pwede itong makabawi sa nasayang nitong oras. Ipinaalala rin ni Makishima ang layunin nilang manalo ng magkakasama kaya nilaksan ni Onoda ang loob niya dahil may isa pa siyang layunin ang maibalik kay Manami ang tumbler nito. Nang mga oras na iyon ay nagbibisikleta pa lang si Manami papunta sa National High School dahil naiwan ito ng bus nila. Maya-maya pa ay hawak na ni Onoda ang number tag niya at dahil baguhan ay ipinaliwanag ni Makishima kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Iyon ang ranking nila base sa pwestong nakuha nila noong nakaraang taon kaya nasa pang 170 na bilang sila dahil nangulelat noon ang team nila. Hindi nagtagal ay nakarating na ang team na nasa kauna-unahang bilang ang nanalo nung nakaraang taon, ang Hakone. Naalala ni Onoda na taga Hakone si Manami kaya nagtaka ito kung bakit hindi iyon kasama ngayon. Bago magsimula ang opening ceremony ay inanyayahan muna ang team na bumubuo ng Hakone Academy, at doon nakita ni Onoda ang late na si Manami. Itinaas niya ang tumbler nito para mapansin siya nito. Samantala, hindi na nanood si Ima Izumi ng opening ceremony, bagkus hinanap niya si Midosuji na siya niyang nais na talunin. Nang marinig na ini-interview iyon ng host ay agad na tumakbo pabalik si Ima Izumi. Umakyat si Midosuji sa entablado at sinabi sa harap ni Fukutami na layunin niya na durugan at wasakin ang Hakone Academy. Tinawag ito ni Ima Izumi kaya napunta sa kanya ang atensyon nito at sinabihan siyang lampas sabay tawa. Habang patuloy na tumatawa ay tinanong nito si Ima Izumi kung sasabihin ba nila sa lahat ang nakakatawang pangyayari noon na hindi umano nito makalimutan. Galit na sinabi ni Ima Izumi na nagpunta lang siya doon para sabihin kay Midosuji na hindi niya gagayahin ang lihim nitong pandaraya, at lalaban siya ng patas at ipaghihiganti niya ang nangyari noon. Gayunpaman mas lalo pang natawa si Midosuji at paulit-ulit na sinabing nakakadiring tingnan ang mukha ni Ima Izumi. Pagkatapos ay ipinaalala ni Midosuji na natalo si Ima Izumi dahil nahulog ito ng nasa 5 minuto at 7 segundo ang pagitan nila noon, at hindi na nito napanindigan ang 90 RPM na cadence. Mas lalong nagalit si Ima Izumi at pinabulaanan ang sinabi ni Midosuji, kaya mas lalo itong nang-asar at sinabing sino kayang maniniwala kung sabihin na namatay ang nanay habang nasa karera. Tawang-tawa si Midosuji habang naaalala umano nito ang itsura noon ni Ima Izumi at ang biglang pagbagal ng takbo nito, at sinabing kung siya yun ay hindi siya titigil sa pagpedal dahil lang sa nalaman na namatay na ang nanay niya. Dahil sumusobra na si Midosuji ay nagsalita na si Naruko at sinabing hindi lampas si Ima Izumi, pero inawat agad ito ni Kinjo, habang sinabihan naman ni Fukutami si Midosuji na kung isa itong siklista ay sa karera na lang ito magyabang. Doon palang tumigil si Midosuji at bumalik na muli sa kanyang team. Nagulat ang ilang naroon nang malaman na iyon ang mga taga-Kyoto Fushimi na dating mga palakaibigan. Nagtaka rin ang mga ito kung bakit ang first year pa lang na si Midosuji na ang ace at hindi na si Ishigaki. Habang naglalakad ang mga ito ay sinabi ni Ishigaki kay Midosuji na sobra naman ang ginawa nito kanina sa entablado, pero sa halip na mapagtanto na mali siya ay pinisil pa ni Midosuji ang mukha ni Ishigaki at tinanong kung bakit hindi iyon magpakita ng paggalang sa kanya. Gayunpaman tiniis at pinalampas lang iyon ni Ishigaki, alang-alang sa kampyonato na nais nilang makamit sa pamamagitan ng ace na si Midosuji. Para kay Ima Izumi ay hindi pa rin talaga umano nagbabago si Midosuji, pero tiniyak niya na tatalunan niya iyon. Hindi nagtagal ay ipinaalam na sa mga siklista na dapat na ang mga iyong pumunta sa starting line dahil magsisimula na umano ang karera sa loob ng 5 minuto, kaya naman inihanda na ni Namiki ang pagkain at inumin ng team nila. Bago tuluyang magsimula ay ibinigay na ng 3 ang mga tubig nang biglang matamba si Onoda dahil sa kaba. Gayunpaman kahit papaano ay nakatulong ang pagkatumbang iyon para huminahon si Onoda kaya sinabi ni Naruko na humanda na ito. Habang nakatingin si Miki kay Onoda, sinabi niya sa sarili na naiinggit siya rito dahil ang unang laban nito ay ang pinaka-awesome asam na Inter-High, at kasama nito ngayong lalaban ang isang mahusay na team. Tinawag ito ni Miki hindi para sabihan ng good luck dahil isang karera lang ang haharapin yun sa buhay, kaya sinabi niya na magsaya lang ito. Tumugon si Onoda at pagkatapos ay sinabi nito sa sarili na papadyak siya ng walang humpay para makasabay siya sa mga katim niya. Hindi nagtagal ay sinimula na ang unang araw ng Kanagawa Inter-High Road Race kaya umarangkada na ang unang hanay. Habang nagaganap iyon ay nakaramdam na naman si Onoda ng kaba kaya inakbayan ito ni Naruko at sinabing sumabay lang ito sa agos.
Sinabi naman ni Ima Izumi na huwag itong masyadong kabahan dahil ang unang 2 kilometro ay parade run pa lang. Ibig sabihin ay papadyak lang sila sa kapakanan ng mga manunood pero wala umano iyong kinalaman sa magiging laban nila. Magiging mahirap umano ang mga ruta sa unang araw na iyon sapagkat karamihan sa daan malapit sa baybayin ay puro patag kaya medyo matatagalan umano ang pag-arangkada ng isang climber. Gayunpaman, sinabi ni Naruko na ibigay nila ang lahat sa 3 araw nilang pakikipagbuno. Kailangan nilang maging malakas, matalino, at buo ang loob dahil maganda umano sa pakiramdam kung sama-sama silang mangguna sa finish line sa 3 araw ng magiging laban nila doon. Dahil sa mga sinabi ng dalawa ay nakaramdam si Onoda ng kakaibang lakas, at doon ay sinabi sa kanya ni Ima Izumi na wag siyang magpapaiwan sa mga patag na daan. Samantala, isang taga-Hakone naman ang napansin ni Kinjo na biglang bumagal. Si Manami pala iyon dahil nais lang nitong sabihin kay Onoda na tiyakin yun na makalampas ng slope, at kapag nagawa umano iyon ni Onoda ay maglalaban ulit sila. Pagkatapos ay bumalik na si Manami sa pwesto dahil malapit nang magsimula ang laban pag nakalampas sila sa overpass. Nilakasan lang ni Onoda ang kanyang loob para makipagsabayan hanggang sa iwinagayway na ang puting watawat na siyang hudyat ng pagsisimula. Mapapansin na talagang binilisan na ng mga siklista ang pagpedal nila na animoy de makina ang mga bisikleta nila. Sumabay na rin si Naruko sa kapwa niya sprinter na si Tadakoro at sinabing iyon na ang pagkakataon para makilala sila pero pinayuhan ito ni Tadakoro na alalay lang at wag muna umano itong bibirit hanggat hindi siya sumisenyas. Sinabi naman ni Makishima kay Onoda na iyon na ang simula at doon ito makikita ang iba't ibang uri ng mga sprinter. Ang mga sprinter ay maituturing umano ng mga star sapagkat ang mga iyon ang malalakas at mabibilis at hindi rin matatawaran ang galing ng mga iyon. Sa simula ng karera, ang bawat sprinter na napili ng bawat grupo ay magtatagisa ng lakas at tibay ng mga hita, dahil ang paglampaso umano sa kalaban at ang manguna ay pagpapakitang gilas sapagkat para na ring tinakot ng mga iyon ang lahat ng siklista. Dagdag pa ni Makishima na kailangan lang magmasid ng mabuti dahil ang matitinik at malalakas na sprinter lang ang siyang mangguna sa unang araw pa lang ng karerang iyon. Hindi nagtagal ay nagsimula na ngang umarangkada ng husto ang iba kaya tinanong ni Naruko si Tadakoro kung hindi pa ba sila kikilos. Ngunit sinabi nito na mas maganda kung magbibigay muna sila ng kaunting partida, at sa kanila gugulatin ang mga iyon kapag may pagkakataon na. Hihintayin nila na makaliko ang mga iyon, yung hindi ng mga iyon malalaman na nasa likuran na sila. Nang mga oras na iyon naman ay sumakay na sina Miki sa van para pumunta sa feed zone kung saan nila aabutan ng pagkain at tubig ang mga sikliste nila. Habang iniaayos ang mga pagkain ay nanghinayang si Sugimoto sapagkat hindi umano nila gaanong mapapanood ang karera dahil magiging abala sila. Hindi nila malalaman kung sino ang nangunguna o kung sino sa mga sikliste nila ang nakikipagpukpukan para manghuna. Gayunpaman, sinabi ni Miki na hinati naman sa ilang bahagi ang ruta ng Interhigh ngayon. Kada 15 kilometro ay may nakalagay umano na mga sensor na tulad ng makikita sa starting line, at kada paglampas ng bawat siklista sa linya ay nai-record agad ang resulta. Ang impormasyong iyon ay ipinapaulam din sa bawat siklista. Ayon pa kay Miki, ang pwesto ay bahagi ng isang stratehiya, at kung may isang nanguna sa itinalagang pinakaunang checkpoint ay magiging malaking advantage iyon para sa isang siklista. Nagsalita si Teshima at sinabing iyon ang dahilan kung bakit ipinapadala ng bawat eskwelahan ang mahuhusay nilang sprinter, bagay na sinang-ayunan ni Miki dahil iyon umano ang tungkulin ng bawat sprinter sa kanilang team. Maya-maya pa ay ibinigay na ni Tadakoro ang senyas kay Naruko kaya umarangkada na ang dalawa. Napanganga si Onoda habang nakatingin sa dalawa dahil para umanong mga motor ang mga iyon kung bumulusok. Kinumusta naman ni Fukutami ang sprinter nila na si Izumaida na ngayon lang ang unang beses na sumabak sa Interhigh. Sumagot ito at sinabing kayang-kaya niya iyon at nagpipigil lang siya pero magbibigay lang siya ng kaunti pang partida. Samantala, habang pumapadyak ay napansin ng iba ang mga sprinter ng Sohoko na nagjijigilan tungkol sa kung sino ang mauuna. May iba na inisip na stratehiya iyon ng dalawa para mawala sila sa focus nang sa gayon ay makakuha ang mga ito ng pagkakataon para manghuna. Ngunit para kay Shibata ng Kanazawa Misaki ay hindi siya matitinag ng mga iyon sabay arangkada. Nag-alala si Naruko at tinanong kay Tadakoro kung ano ang gagawin nila. Ngunit dahil walang gustong magpahuli ay pareho na lang nilang inungusan si Shibata habang nagtatalo at naiwan iyon na nagtataka kung bakit ganoon sila kabilas magpatakbo. Kasabay niyon ay napaisip si Onoda kung naging maayos kaya ang samahan ni Naruko at Tadakoro, pero sinabi ni Kinjo na iyon ang imposibleng mangyari, dahil kaya nga niya isinabak ang dalawa bilang sprinter ay dahil magkaiba ang ugali ng mga iyon. Kung hindi umano iyon gagawin ni Kinjo ay matatagalan bago ang mga iyon makaungos dahil sa dami ng sprinter na nasa harap ng mga iyon. Ang dahilan kung bakit napapanatili ng mga iyon ang kanilang bilis ay dahil nakikipagtagisan ang mga iyon sa isa't isa kahit magkakampi pa sila. Iyon umano ang tunay na laban ng mga tunay na sprinter dahil kung pareho ng mga iyon na iniisip na magbigay ay hindi magtatagumpay ang isang team sa laban na iyon.
Patuloy na nagpapaunahan ang dalawa at nang bigla nilang mapansin ang humahabol na si Izumaida na taga Hakone Academy. Pumantay ito sa dalawa at pagkatapos ay ibinaba ang zipper ng kanyang jersey. Dati nang nakalaban ni Shibata si Izumaida kaya masasabi nito na talagang kakaibang sprinter iyon. Inamin ni Naruko na napahanga siya ni Izumaida pero hinamon niya pa rin ito na magpaunahan silang makarating sa unang checkpoint na may layong 3 kilometro na lang. Ngunit pinigilan ni Tadakoro ang dalawa bagay na ipinagtaka ni Naruko at sinabing dapat nga ay umusan na nila iyon para mauna na sila. Inalam ni Tadakoro kung bakit hindi umano nagtutugma ang abilidad at pwesto ni Izumaida. Sumagot ito at sinabing kinailangan nitong magbago ng konti para maipakita ang tunay niyang galing doon sa Inter-High. Ikinwento ni Izumaida na noong panahon na wala pang laban ay masusustansyang pagkain ang kinakain niya, at bago pa lang umano magsimula ang tagsibol ay sinimulan na niya ang pagpapapayat kaya masasabi niya na matagal na panahon din siyang naghanda para doon. Iyon siguro umano ang dahilan kung bakit hindi nagtutugma ang kanyang pwesto sa kanyang kakayahan. Habang patuloy na nakikinig sa kwento ni Izumaida ay nakikinig lang ang dalawa hanggang sa bigla na lang itong umarangkada, bagay na hindi inaasahan ng mga ito. Dahil doon ay mas binilisan pa ng dalawa ang kanilang pagpedal habang sinasabi ni Izumaida na itinataas niya lang ang zipper ng jersey niya kapag nagsisilusyon na siya pero sa mga oras na ito sa tingin niya ay hindi pa niya kailangan na itaas ang zipper niya.